Kutit dumating ka na. Kayong magandang umaga, mayong buntag, mayong gabi sa inyong tanan diha. Morning, bro. Okay. Hindi dadating si Padre, bro. Hindi dadating. Para hindi na kami maghintay. Hindi dadating. Flight na daw siya, papuntang New York ba yun? O Amerika, sana. Totoo yan, brother. Robert. Nag-flight na siya? Hindi ko alam, bro. Sige lang. Sige lang, kung hindi siya makapasok, kung makapasok, sige. Hintayin lang natin kung makapasok. Wala problema. Total si Padre, yung tawag yan, yung linya niyang pagbahagi sa atin, yung mga ilang punto, tapos puro experiential level na, okay, no? So, balik tayo sa ating reading, no? Sa ating reading po. Kasi nag-Bible study kasi tayo araw-araw, eh. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagpapalalim sa ating mga karanasan o kung anong experience mo ayon sa reading, kundi ayon sa binabasa natin, yung konteksto sa binabasa. Kaya Bible study ito. Ang Bible study kasi ay hindi yon experience natin. Experience nila noon, konteksto sa Biblia. So, kaya nga aralin natin, Bible study ito. So hindi natin isingit ang ating karanasan. So dahil sa Bible study tayo, iba yung sinasabing magbahagian na tayo mga kapatid, magbigay ng reflection, iba yon. Yun ang makasama ang sinabi mong experience mo, okay, reflection mo. Pero pag sinabing Bible study, ay sa Biblia lamang. Okay po? Umpisahan na natin po. Talaga, no? Ito yung unang caption. No? Caption lang. Hindi natin maging titulo. Okay. Itanong natin. Okay. Maging sapat ba? Okay. Maging sapat ba ang mayroon ka? O maging sapat ba ikaw? Okay. Ikaw o sino ka man at mayroon ka. Okay? Na maging. Anong tawag doon? Maging tapat. Anong mayroon ka o maging sino ka? Sapat na ba ito na maging tapat? O ipaglaban mo at magwawagi ka? Okay po. Yan ang tanong, no? Maging sapat ba ikaw o kung anong meron ka na maging tapat o malupig mo o mawagi mo ang lahat. Okay? Madaanan o malampasan mo ang lahat. Okay? So, yun po. Bakit ganito? Ang caption, no, pinaka-tema natin kasi anong nangyari? Anong nangyari sa unang pagbasa? Okay. Ayon sa Genesis. Okay. Sa araw ngayon, yung pagdiriwang natin sa Kristong pari, walang hanggang pagkapari niya at madakilang pari. Okay? So, ang pari, kung pari man ang ating pag-usapan, nakikita natin sa altar, sa selebrasyon, sa Eucharistia, o nababasa natin sa Biblia, na ang pari ay mayroong tatlong aspeto. No? Titingnan natin yung tatlong aspeto sa pari. Yung pari ay siya yung celebrante. Diba? Yung main celebrant, yun ang pari. Okay, celebrante. Okay. Another, ang pari, siya pa rin yung in persona Christi. In persona Christi, ibig sabihin, nagrepresenta kay Kristo, na siya yon na nandoon sa altar, nga celebrante, kasi siya ang si Kristo, na nagrepresenta sa Kristo, siya pa rin ang nag-alay sa kanyang buhay. No? Inaalay kay isang kanyang buhay sa kay Kristo nga inaalay sa altar. Okay? Yun ang pari. Siya ang celebrante, siya pa rin ang nag-alay. Okay? Sa kanyang buhay. No? Okay? Pari, in persona Christi at si Kristo mismo. Siya yung celebrant at the same time offering. Okay, offering. Okay. Sa offering at yung celebration, celebrante, mayroong pangyayari. Okay, mayroong pangyayari. Nagko-connect yan yung sinasabing mga panalangin. Okay, yung pagdadasal. Okay, yung pagdadasal. Kasi sa lahat ng selebrasyon ng Eucharistia, sa pagdiriwang natin sa Eucharistia, ay nandoon yung buong pagdadasal ng sangkatauhan, ng komunidad, okay, na nagtitipon-tipon. Okay. Ang pari ay siyang representante, celebrante. Ang pari din at the same time ay siya yung nag-alay, nag-offer kaysa si Jesus nga in-offer, inalay. Okay. Ibig sabihin, pag offering, siya pa rin yung biktima. Okay, biktima.
So yun, by his unity in that celebration, biktima pa rin siya. Siyang nagdasal, siyang ipinagdasal, siyang inaalay, at siya pa rin nag-celebrate. Pag sinabing celebration, mayroong kasayahan, di ba? Pagdiriwang, kasayahan, pagtitipon together, alegria, no? Festa, festa. Okay. Pero sa nangyari sa festa na yan, at the same time, siya pa rin inaalay, nagbigay sa kanyang buhay. Okay. Tapos, idanalangin natin ito. Buong nagtitipon ang buong sanlibutan, buong komunidad sa oras ng bawat selebrasyon. Okay na. So, yung tatlong makikita natin. Itong tatlo na itong mga elemento na sinasabi ko, makikita natin sa unang pagbasa, nangyari kay Abraham. Okay, Abraham. So, yung kay Abraham, na siya yung mag-alay. Okay, siya yung nag-alay. So, celebrante. Sa okasyon na yon na dinalangan niya kanyang anak doon sa inilaan ng Diyos sa kanya. Ay, tinalaga ng Diyos sa kanya. At hiwalay lang sa kanya yung pag siya ang nag-celebrate, iba namang inaalay ang kanyang anak. Okay, ang buhay ng kanyang anak. Okay. Ngayon, at the same time, sila pong dalawa, siya nag-alay sa kanyang anak, pero silang dalawa. Si Abraham po, na ganap din ang panalangin. Nanalangin si Abraham, at the same time sa kanyang panalangin, sila pa rin dalawa. Bakit ang nag-aalay? Okay, tandaan natin ha. Kay Abraham, hiwalay sana, no? Yung Isaac, no? Very, very acute ito. Makita natin ito, matining ito, na titingnan natin. Na si Isaac sana ang inaalay. Pero hindi. Si Abraham pa rin ang nag-alay sa buhay sa kanyang anak. At the same time, siya pa rin ang biktima na inaalay kasi kasama ang pag-alay sa kanyang anak. So, magkalapit ito. Ibig sabihin, nandun yung pagkaayon. Okay? Kaya yung sinasabing celebrant, offering, offerer, prayer, okay? Siya pa rin nag-intercessor. So, lahat naganap iyan sa isang eksena, Abraham and Isaac relationship. Okay? Nakita natin yan ngayon sa panorama ng ating binasa. Okay. Anong importansya? Okay. Liban sa mga sinasabi, anong importansya? Balikan natin yung caption. Sapat ba? Okay. Sapat na ba? Kung sino ka at mayroon ka na maging tapat, ilaan mo ang lahat? Ayun. So, kakapit ang caption na yan sa panorama na ating binasa na si Abraham at si Isaac. Hindi po sapat. Ang mayroon si Abraham, hindi sapat. Ang mayroon kay Isaac, hindi sapat. Okay? Na magkaroon o ano-ano iyan. At na maging tapat. Hindi po sapat. Bakit? Kasi unang-una, nangingibabaw po sa lahat ng mga paggalaw ni Abraham ay ni Isaac at sa lahat ng paggalaw ng mananampalataya sa inyo mga kapatid, sa akin o kanino man, sa hindi o bago pa ikaw nag-alay, bago pa ikaw gumalaw, nangingibabaw ang design of God. Okay? Design of God, the plan of God, the will of God. Mangingibabaw iyan at nanguna iyan at hindi natin alam. That is the mysterious way of God, no? Hindi natin alam. Ano ba? Hindi natin alam. Kasi nangingibabaw siya eh. Behind our secret life, behind the secret life of Jesus, secret life of God, hindi natin alam. At hindi din alam ni Abraham. Kaya nga, mayroong, sige lang, sunod ka lang sa panawagan. Sunod ka lang sa boses. Ano yung boses? Maging anghel? Yes po. Maging konsensya na boses ng Diyos sa bawat isa? Yes po. Okay yan. Pero hindi natin alam eh. Sunod lang tayo ng sunod. Is there any blind obedience here? Is there any blind faith here? Ibig sabihin, nagbubulag-bulagan lang ba tayo sa pagsunod? O may panampalataya tayong hindi nakikita at ganun sumunod tayo kasi boses ng Diyos iyan. So, unang-una po, hindi sapat ang mayroon ka. Niresolve ko lang mga kapatid ha, titingnan nyo, hindi sapat ang mayroon ka o sino ka sa magiging tapat ka upang maging tapat ka at ipaglaban mo o matagumpayan mo lahat. Bakit? Kasi hindi natin alam ang design, plan, and will of God. That is mysterious way.
Yun ang kaloob ng Diyos nga, ibig sabihin, yun ang presensya ng Diyos na nangingibabaw sa lahat. Yun ang number one, first of all. Mysterious yan. So, hanapin natin, pakinggan natin, kaya nga mayroong hearing, listening to the voice of God. Okay, yung nag-move within us, nag-move kay Abraham, sundin lang ang naririnig na boses ng Diyos. O sa boses ng Diyos sa ating konsensya, yes po, kasi kailangan yung taimtim na panalangin. Okay, kaya nga, taimtim na panalangin, pag-relasyon sa Diyos, kasi hindi natin alam eh. Mysterious way ito eh. Okay po? Kaya hindi sapat ang mayroon ka, may kakayahan kang ano-ano pang mga kaalaman diyan, propesiya, o ano pang mga napagtanto mo sa buhay, spiritual. Hindi nga. Kasi hindi mo alam kasi mysterious way of God yan. So ang kailangan, very simple na lang, pasimple na lang tayo, dadalangin. Okay, lalapit tayo sa dalanginan. Okay? Okay, dahan na. May dalangin na. May panalangin na. Sapat na ba iyon? Okay, tutuloy tayo sa sapat at maging tapat o pagwagi natin ng lahat. Ha? Tapat na ba iyon? Sapat na ba iyon na nagdalanginan tayo, nag-offer tayo, nag-alay? Okay. Ku-question naman tayo, tutunod tayo yung sinasabing, nasa kalooban ba ko ng Diyos? Will of God ba ito? Pleasing of the eyes of God ba itong mga ginagawa ko? Pleasant ba ito? Ibig sabihin, nakakasaya ba ito? Nakakaakma ba ito sa mga mata ng Diyos ang lahat ng ginagawa ko? Yun. Kasi mga mysterious way ito eh. Yun na nga. Tataas ko ang level ninyo mga kapatid o sa atin dito ha kasi marami kasing nagtatanong sa sinasabing permittive o permissive will of God. Kasi aabot tayo sa sinasabing permiso, no? Nga pinahintulutan ng Diyos pero hindi niya kinonsinti. Yun, mahirap yan. Mas lalong mahirap yun naintindihin. Uy, bakit pinipermit? Bakit inaalaw? Okay? Pinahintulutan ng Diyos. Hindi man niya kinonsinti. Masama naman iyon. Oh. So, yun, mysterious way of God din yun. Okay, i-resolve natin ito mga kapatid. Sa atin naman, na babalik tayo na hindi talaga sapat ito. Na maging tapat, maging faithful kung anong mayroon ka. Sa dalanginan po, tandaan natin hindi paging sapat. Kasi mayroon na sinabing may examination of conscience, may cleansing of the conscience. Yung sinasabing, okay, yung sinasabing cleansing of the conscience, ibig sabihin, maglilinis sa sarili bago lalapit, magdasal sa Diyos or magdasal sa Diyos na karapat-dapat, yung mga ganyan. So, ang daming mga rito, no? Yung individual nga rito nga gawin na maging clear, maging clear kasi hirap ang Diyos na hagilapin. Mahirap ba? Yes po, mahirap sa mga hindi nag-iensayo, sa hindi nagpo-practice, na hindi gaya natin. Hirap talaga. Okay? Pero sa gaya natin, parang smooth or floating smoothly na lamang. So, ibig sabihin, lumalakbay, ibig sabihin, lumilitaw na lang na very smooth, lumalangoy tayo, lumalago kasi nasanay na tayo. Okay po? Ito yung privilege sa atin na palaging nagsubaybay. Tinagumpayan natin ito sa pagsisikap, pagtiyaga araw-araw sa ating buhay dito sa Friends of the Bar at kung saan pa o saan pang online o mass media na pakikinig sa salita ng Diyos. Diyan po dandahan nahasa tayo, tumatalim, lumiliwanag na paano mahagilap ang ninanais mo sa iyong puso. Ang Diyos po ay siyang magpupuno kasi nakita mo na, klarado na sa iyong buhay. Pero sa mga malayo pa, mahirap iyon, mahirap ito. Okay, kaya nga hindi ko dalhin sa ating sarili, mahirap ito, hindi po. Mahirap sa kanila, mas mahirap sa kanila. Mahirapan, may karapan pa nga tayo, mas mahirap pa sa hindi pa nag-ensayo, sa hindi pa nakikinig, no? Sa pag-follow sa will of God, design of God, plan of God. Hirap, no? Sa kanila, mas mahirap. Kasi mayroon pa rin tayong kahirapan. Pero madali na lang, ma-tune in. Ang tawag doon, ma-tune in. Kasi nandyan na tayo. Nag-ensayo na, araw-araw sa buhay, binubuksan na dahil sa living of the Holy Spirit. Okay? For us, okay, among us. Okay, yun po. Importante yan. Ang gumagalaw sa ating sa ating komunidad, na gano'n na talagang kakaiba. Mga biyaya ito, mga grasya na ating matutunan. Ngayon, pupunta tayo sa gospel. Gospel po, ha? Okay. Ganun pa rin. Okay, ganun pa rin. Nagawang sapat ba, okay, kay Jesus ang kanyang pagdadasal
naging sapat ba? Ang kanyang, kilala natin si Jesus na siyang nagdasal. Kilala natin anong ginagawa niya sa pagdasal. Umiiyak, sumisigaw. Ano pa yon? Ano pa yon? Mayroon pang pagtulo ng dugo ng bilang yung parang pawis na lumabas sa kanyang ano yon? Gaya doon sa kay Lucas. Sa San Lucas po, yung sinasabing sakitan na iyang na-imagine, no, sa kanyang harapin, tumutulo ang pawis na dugo. Grabe, no? So, matindi yun, yung taimtim na pagdasal. Pero naging sapat ba yon? Okay, grabe ito. Example, halimbawa, ehemplo, imitation, to imitate. Okay, to imitate, na ating sundan. Kasi ginagawa na nga niyo ni Jesus ang paghihirap niya na mahagilap niya yung kalooban ng Diyos, mapalapit siya at malaman niya at maparating lang kanyang hinaing. Sumigaw, tumulo ang dugo sa kanyang harapin na pasyon, death. No? Nakita natin. At kalaki, gaan nito, kalaki ang imitation of Christ na ating sundin. Na ganon pala. Na kung ganon si Jesus, o nang ganon si Jesus, na pinagtiyagaan, pinagtuluan, talagang nagsikap siya, anong tawag doon, nga nagdasal. Hindi pa nga sapat. Okay? Hindi pa nga sapat yun. Kaya nga, ano yung naging sapat doon? Kasi natural, Jesus ay relasyon, nakapag-relasyon na continuous, intimate sa God, kasi okay lang yun. Tayo, ang layo, ang hirap. So, yung maging sapat, yung sinasabing, isuko mo ang lahat. Grabe, no? Yun. So, buongiorno. So, si. Non sisa. Okay. So, yun po. Ang kahuli-hulihan sa lahat, anong mayroon ka? Sino ka man? Maging sino ka man? Anong kalagayan mo? Maging sapat at tapat at tapatan natin iyan sa pagsikap, pagtiyaga. At hindi lang iyon. Lahat ito, pag-alay, pagdalanginan, at isuko ang lahat. Grabe, no? Isuko talaga ang lahat. Grabe. Surrender talaga to God. Lift up your hands and voice and minds and hearts, and then let's unite ourselves to praise and worship God, and then offer everything and surrender Him. Di ba po? Matindi yan. So talaga, no? Na maging, yun ang sinasabi sa Ebanghelyo na wala na tayong ang tawag doon? Yung maaani. Wala na tayong makukuha at ibig sabihin, madadala sa ating kamay. Parang we empty ourselves, no? We empty ourselves. Sa lahat ng attachment, we detach ourselves, everything. When we surrender God, Lord, ito na ako. At walang-wala ako sa harapan mo. Di ba? Pag ganon, ay talaga, doon pumasok ang anghel. Kasi tingnan mo si Abraham. Sakit ng loob yun. Sinuko niya yun. Tapos, sa kahuli-hulihan, isinurinder niya, mamatay talaga itong anak ko. At bubunuin na sana niya sa kutsilyo. Di ba? Hiwain na sana niya. Patay. Di ba? Grabe, no? Ang pag-surrender talaga na parang dumidilim na ang langit, dumidilim na ang lahat. Bakit ito pa at bakit siya pa ang pinakamamahal kong anak? Grabe, no? So, kaya nga mag-reflect din na ang pakipagrelasyon ni Jesus na ating imitation to God, the Father, ay kakaiba talaga. Dito makita din another caption na maging sapat lang ito na tayo united to God, Heavenly Father, na maging sapat ito, na karapat-dapat maging tapat pag naisuko nating lahat. Kasi bakit po? Bakit ganito ang katumbas na hiningi ng Diyos? Kay Abraham, kay Isaac, kay Jesus. Bakit ganito ang katumbas? Kasi gano'n na lamang kalaki ang pagmamahal ng Diyos Ama sa langit na tinumbasan niya ito, masigit pa nakatumbas sa lahat ng pagmamahal sa mundo nang dahil sa pagbibigay ng kanyang anak. Grabe, no? Sino nga na parent na papatay ng kanyang anak alang-alang sa Diyos? Duda ka na dyan. Lahat na iyan, dudahan. Okay, may naka-open na. Okay po. Okay. So, yun. So, balik tayo mga kapatid. Maging tapat, maging sapat lang ito kung sino ka man at mayroon ka sa sinasabing pag-alay,
pagdalanginan. At hindi lang iyon, talagang surrender all to God like Jesus Christ. Kaya nga malaki ang hamon dito sa bawat isa sa atin, yung sinunod imitation of Christ, to be clear enough na ang ating faith ay talagang sigurado na nakadugtong, nakaayon sa will of God, design of God. Kasi very mysterious ang will of God, plan of God on each of us. So, maraming salamat mga kapatid. Purihin ang Diyos. Amen. Sapore, perché ha lavato i denti, non c'aveva più i denti, guarda, mi ha fatto una pena, guarda. Se non vedi- Mute yan po. Mute. Sige po. Sige, Sister Elsie. Okay po. Maraming salamat po, Brother Ike, Brother Mateo. Sino pa pong gustong magtanong? Ako po magtanong, Brother Ike, bakit po kaya ginamit yung salitang kopa dito po sa ating pagbasa? Di ba yung cup, di ba kahapon na mention din yan? Di ba sa dalawang, ano tawag doon? Sa dalawang alagad. Mainom ba ninyo ang aking kupa? At madaanan ba niyo ang aking pagbabata, yung baptism, yung mga ganyan? Kupa pa rin iyon. Kasi yung kupa, di ba yung nandoon yung vino, di ba po? Sa tradisyon ng mga Hudyo, nandoon yung vino pag nandiyan ang cup. Pero sa kupa din, yung sinasabi yung the cup of salvation na itong mabuhos ay siya yung kupa na vino na dugo ni Jesus. Yun. Yung dugo ni Jesus na siyang mag-alay sa buong sanlibutan, that is the cup of salvation. No? Yung cup of salvation po. Importante ito. Na pag makita natin, sabi natin, dasal natin, buhusan mo kami, ulinisan mo kami, o protektahan mo kami sa iyong kabanal-banalang dugo, Panginoon. Yung mga ganyan mga dasal natin, no? Ganun po, the cup of salvation, the cup of protection, the cup of liberation. Yan po ang kupa. So, the cup of the presence of God na kung saan tayo minamahal at ibinigay niya ang lahat hanggang sa kamatayan sa krus. Matindi, no? Kaya nga, matindi yung pagdasal na iyon, taimting na pagdasal na iyon, na kung pwede lang tanggalin. Kasi nakita niya bilang tao gaano kasakit iyon na ipatulo, alisin ang lahat ng dugo mo sa magitan ng pasyon, pagpasakit sa krus. Di ba naalis ang lahat ng dugo? Di ba namatay na siya sa krus, di ba? Yung napuntahan siya sa mga sundalo, hindi na siya binalian ng buto kasi patay na Kasi naubos na lahat. Grabe yung the cup of salvation, the blood of salvation. Talagang buhos na buhos 'yun. Walang natira po. Ito yung sinasabi, walang natira. Grabe. So, 'yun ang kasakit. 'Yun ang kahalaga. Bakit pinalagahan tayo o tayong lahat o isa't isa sa atin? Bakit mahal ka ng Diyos? Pinatuluan ka ng dugo at binuhusan ka talang dugo at lahat ng dugo na iyon ay namatay si Kristo sa krus para sa ating lahat at para sa iyo. Individual man at para sa lahat. Matindi yun. Malaki at mahirap na pagmamahal yun. Sakripisyo talaga. Sacrificial love. Yung sacrificial love, sabi nga ng mga santo, na hindi maging totoo na pagmamahal pag walang sakripisyo. At yung sakripisyo din, baligtarin naman, hindi totoong pagsakripisyo na ito'y hindi dulot ng pagmamahal. Kasi maraming nagsakripisyo nga, anong tawag doon? Yung mga drugato, yung adik-adik, yung mga ganyan, na wala mang pagmamahal. Di ba? Magkasakitan na lang kayo, nagsacrifice nga sila, pero nagkatuwaan, hindi naman. Sakripisyo talagang tunay ito kasi dulot ng pagmamahal. Lahat ng pag-iingat, pangangalaga, grabe, paggabay, pagsubaybay, lahat, pagpapahalaga. Matindi, no? Pagbibigay ng buhay para sa kapwa, para sa ating lahat. So matindi, malaking pagmamahal po ang bumabalik dito sa cup of salvation na idinulot o ibinuhos ni Jesus sa krus. Salamat, Sister Elsie. Amen po. Marami pong salamat, Brother Ike. Okay po mga kapatid, sino pa po ang may mga katanungan?
Hello po, mga kapatid. Brother Ike, magko-closing na po tayo. Alo, kung wala nang magtanong, Wala na pong magtanong. wala nang magtanong? Talagang wala nang magtanong? Totoo ba talaga mga kapatid? Ako na lang magtanong. Sandali lang magtanong. At Okay po. mag-participate kayo. Ako magtanong. Sort of explain, anong tawag doon? Examination. Examination of conscience. Anong pagkakaiba ng dasal ni Jesucristo at sa dasal mo, kapatid? Yan. La. Yung dasal ni Jesucristo sa krus. Ang dasal Ang pagkaalam ko, Brother Ryan, ang dasal ng ating Panginoong Jesucristo ay direkta sa kanyang Ama. Diretso sa pakikipag-usap sa kanyang Amang nasa langit. Samantalang ating mga dasal kung saan natin pinapadaan upang tayo makalapit at marinig at pakinggan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo mismong direkta nananalangin sa kanyang Ama, diretsa sa Panginoon nating Amang Diyos. Yan po lang ang pagkaalam ko. Amen. Wow. So, salamat brother. So, bilang Diyos relationship, no, God and God relationship kasi Son God and Father God and Holy Spirit God, ito yung direkta, okay? Ibig sabihin, siya at sila lang mag-claim diyan. Tayo ay hindi po. Ngunit, ito yung ngunit, mahalaga o mas mahalaga pang titingnan natin, binigay ng Diyos Jesucristo ito na maging halimbawa siya na ating, anong tawag doon, i-imitate, susundan sa pagdasal na taimtim po kasi malayo, yung sabi nga ni Reverend Robert, malayo tayo, hindi ito direkta. Wala tayong direct connection sa God. Kasi hindi tayo tao tayo, no? May espiritu, kaluluwa tayo, pero malayo pa rin. Kasi hindi tayo likas God. Okay. Mayroon tayong katiting na buhay, galing sa espiritu, yung mga ganyan, galing sa Diyos. Pero katiting yan, hindi talaga yung like God. No? Kakaiba talaga. So, kaya nga, mayroong dahilan ito, yung sinasabing imitation of Christ, offer, pray, and make intimate relationship with God because we are too far from God. Klarado ba ito mga kapatid? Tama yun, Brother Grover. Ang distinction po sa pagdasal ni Jesus bilang siya ang tao, nagbigay ng halimbawa, connected pa rin siya sa God, kaya nga mayroon pa rin siyang direkta na relationship. Tayo po ay kakaiba, kaya nga yung pagbigay niyang halimbawa, hindi lang to basta-bastang halimbawa na baliwalain, kasi we are too far from God. Tapos, kailangan natin si God. At kailangan natin God sa bawat saan man tayong magpunta. Yes po. Maraming salamat, Brother Gover. Matindi. Amen Right ako po. po saglit, Brother Ike, Sister Elsie. Okay po. Ang pagkakaiba ay yung sinasabing ng Panginoon na ang kalooban mo masunod. Hindi madaling makarating ang mga tao doon, Brother Ike. Aminin naman natin humindi. Ano? Yung siyempre ang tao ay may mga nais. Pero yung sinasabi ng yung nabasa ko sa Lord, if it is good for me, please grant it. But if you decide differently, I want whatever you want. At ang pinakamatindi bro, yung ang kalooban mo ang masunod, hihingi din tayo ng grasya ng discernment. Kung ito ba ay nakaangkla sa Panginoon o human nature lamang o yung gusto ng tao na sinasabi. Brother Ike, maliwanag ba ang aking sagot? Ibig kong sabihin, ang pagkakaiba ng tao, ang tao hindi basta-basta agad nakakabasa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yun ang ibig kong sabihin, direktahan, ano? Samantalang ang Panginoong Jesus, si Diyos na nagkatawang tao, ipinauubaya niya, di ba sabi niya, alisin mo ang kalis ng paghihirap na ito. Ganun pa may ang kalooban mo. Hindi ganun kadali ang tao, bro. Yes, Oo, yes. pag napapagod na, Lord, pagod na ako sa mga resipin ito. So yung makarating ka sa Lord, Okay. ang kalooban mo, grabe na yun, bro. Grabe din pagmamahal sa Panginoon at paniniwala at pananampalataya. Yun lang po, bro. Yes, yes. Matindi din itong emphasis na distinction na ito kasi wala tayong direktahan at hindi tayo gaya ni Jesus na
siya yung incarnated naging tao at nandyan pa rin ang pagka-Diyos niya. Hindi tayo yung ganon. At yung sinasabi natin, we are too far, at yung hirap sa kalooban, yung pagbasa sa kalooban ng Diyos, ay talagang mas lalo tayong nanawagan ng Diyos na malapit tayo at malaging magdasal. Ayun, kailangan talaga, kasi nangailangan tayo ng Diyos po. Nangailangan tayo ng Diyos at hirap unawain, hirap basahin na nandyan tayo sa kalooban ng Diyos. Yun po. Matindi, no? So, purihin ang Diyos sa ating mga, as lalo na yung sinasabi natin, mas mahirap na hanapin ito o nanaisin sa mga tao na hindi pa gaya natin. We are privileged enough na nauna tayo dito kasi maraming nauna, ay sana hindi naman mahuli. Ayun ang sinasabi, no? Kasi maraming nauna nahuli, ay hindi naman tayo dyan. Sanang mauna at palagi tayong tuloy-tuloy na hindi mahuli naman. Okay po? So ang mga mahuli, yung mga baguhan, yes po, tuturuan natin ating pagbigyan ng sinabing with respect na dandahan, pagpapadaloy sa ating mga natutunan. Kasi nakakaangat, nakakaiba na ang ating pakipagrelasyon sa Diyos. Maraming salamat, Sister Ambar. Matindi. Salamat po. Brother Ike, ito mga nababasa ko ito yung mga sinulat ng mga brother, na Katoliko. Sabi niya ganito, people who are not willing to sacrifice are lying when they tell you they love you. The test of love is our capacity to sacrifice. Kaya bro, ako sa sunod lang, hindi ako basta-basta lagi nagsasabi ng love kita, mahal kita. Sa tunay lang. Oo, dahil para sa akin po ito ha. Hindi po ito pwedeng kontrahin ng kahit sino dahil ito po yung aking punto de vista, ha? Dahil para po sa akin, pag sinabing love kita, parang nagiging kasing simple na lang na siya ng ciao, buongiorno, Brother Ike Bocales. Parang ganun lang. Sa akin po yun, ha? Kaya po, yung salitang mahal at iniibig, ay hindi po madali pong para sa akin na basta sambitin yun. Dapat talaga, pag talagang ginoon, talagang siya nasa aking puso na si aking igagalang, si aking ginagalang, si aking pinagtitiwalaan. Ayun po, Brother Ike, ang ibig ko pong sabihin. Yung po'y akin, ha? Maraming po salamat. Okay, so salamat, Sister. Salamat. Ganun din ako, Sister. Hindi mo rin ako marinig ng sabing mahal kita kasi mahirap talaga. Hirap talaga eh. So, bilang kapwa po, ha, bro? Kahit bilang kapwa, ha? Diba, sabi ng Lord, ibigin mo ang iyong kapwa. Paano mo sasabing iniibig mo? Hindi mo nga masuportahan ang impatient nga. Diga, bro? Mahirap. Hindi mo mayakap ang mga kakulangan at kahinaan. Tapos sasabihin ko, love kita. No, bro. No. Hindi po ako. Sorry po. Sorry. Maganda nga yung narinig ko yun sa iyo, Sister, nga nagbigkas ka ng love mo ako. Pero ako hindi talaga magsabing otherwise or the same to you. Hindi talaga kasi nahirapan ako eh. Hirap talaga eh. Ay, buhay talaga. Okay, salamat mga kapatid. Salamat talaga, no, mga clearness ng ating mga pag-aaral dito sa ating faith, no, education of faith. Bakit ka na ba? Okay, maraming salamat po. Kaya ako nahirapan sa Okay naman. Ay, bahala ka. Bumigyan ako pa. Okay po mga kapatid. Wala na po talaga magtatanong. Dadako na po tayo sa ating closing. Mayroon pa nagtatanong. Okay. Sige po. Pasensya na po, hindi ko po kita. Okay po. Hello, sister. Dagdag po, kaunti lang. Kasi, para po sa akin, no, ang sabihin natin pagmamahal, pag-ibig, ito po'y galing lahat sa Diyos. Pagkat kung wala po tayo dito, bakit naririto tayo? Dahil ng pagmamahal ng Diyos, ito po ang pinakamahalaga na hindi maintindihan ng tao. Kaya tayo narito, nagbibigay ng pag-asa ng Diyos dahil ang kanyang pagmamahal. Lahat ng bagay na ginagawa natin, galing yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong matakot sabihin pag-ibig. Pagkat sabi, ang tao lamang nagsasabi na si Kristo ay Panginoon pagkat ang Panginoon ay nasa Kanya. No? Kaya ito po, wag nating kalimutan na mahal tayo ng Diyos kung bakit tayo narito. Ang salaman, wala yang pakialam. Sabihin ko sa inyo, no? Sapagkat ako po'y maraming karanasan. Sa daan palagi po ako, mula pa sa simula. Paano ko magawa
ang mabuting bagay. Paano ako magsalita ngayon kung walang pagmamahal? Pero ito po ay galing sa Diyos kapag tayo ginagamit ng Panginoon na isang halimbawa. Ang gumagalaw dito, lahat ang Panginoon. Bakit ka umibig sa isang lalaki na hindi mo kilala nung nakita mo na tumitibog na ang puso mo? No? Yan po isang biyaya ng Diyos. Nagsasalita tayo ngayon, isang biyaya yan, pag-ibig yan. Sister Pel, kumikilos siya, tumatawag, yan ay pagmamahal yan. Hindi galing sa laman, kundi galing sa Diyos. Pagkat ang tao hindi niya magawa ng isang bagay na mabuti, kundi yan galing sa Diyos. No? Kaya palagi tayong magkaroon ng pag-asa. Kaya tayong tumawag ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, kayo ang ilaw. Oh, ang lahat ng gumagawa ng mabuti, ilaw tayo ng Panginoon. Siya ginagamit tayo. Pag sabi asin, pagmamahal. Pag wala ng lasa ng asin daw, wala ng pagmamahal, divorce. Hiwalay na, hindi na makakita sa isa't isa. Patay na. Oh, yan po, sa laman. No? Kaya ang pagmamahal, marami pong bagay, no, sa aking karanasan. No? Inibig, bakit pinatawad ko ang tao na kasala sa akin? Pagmamahal yon, yung galing sa Diyos. Bakit ako nag-pray ngayon, nagsalita? Ito'y pagmamahal ng Diyos upang ang tao marinig ang mabuting, kahit tayo malayo, pero nakikinig tayo sa salita ng Diyos, tapos ang Diyos ang nagbabago sa ating puso. Isipin natin ang lahat ng bagay nang galing dahil sa pagmamahal ng Diyos, buhay at kinabubuhay. Amen? Huwag natin sabihin na ako hindi nagmamahal. Hindi ka nagmamahal. Nanak ko, Diyos ko po, iyan ang mahirap. Nagmamahal ka sa asawa mo. Di ba? Pag tinaksil mo, hindi mo na mahal. Si Brother Ike, palagi niyang nandyan sa kanyang asawa, nakikita araw-gabi. Dahil may pining. Yun, sino nagbigay? Ang Diyos. No? Kaya isipin natin mga kapatid sa araw na ito po'y sa akin ng Banal na Espiritu Santo. Pagmamahal. Pagkat ang Diyos gusto niya makita ang pagmamahal natin galing sa puso. No? Pag nag-pray ka, gumawa ka ng isang bagay na hindi galing sa puso, walang pagmamahal, ay baliwala yun. Kaya sabihin natin palagi, pagmamahal ito galing sa Diyos. Ito'y regalo ng Diyos. Bakit tayo narito? Kaya sana ang Panginoon sa oras na ito ay bubuhusan niya ng espiritu ng pagmamahal sa bawat isa, sa hirap at ginhawa, galing sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang anak. Purihin po tayong purihin ang Panginoon for the glory of God. Salamat po. Amen. Ang sabi nga po, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maraming pong salamat, Sister Pearl, sa napakagandang mensahe na ibinigay ng ating Panginoon ngayong oras na ito. Okay po, mga kapatid. Meron pa po. Ganun kaliit lang. Meron pa pong gustong magtanong? Ganun kaliit lang. Hello po. Nag-ano kami, try kami. Hindi yun, ma. Kasi wala naman akong lemon. Wala na po. Hello, Sister Hershey. Dadako Mabibis na po lamang tayo po. sa ating... Okay po, Sister sige po, Sister Elsie. Eloisa. Okay Mabibis po, Sister lamang po. Eloisa. Okay po. Hello po, Brother Ike. Ang ganda po ng mga pinag-uusapan, talakayan po natin. Napaano lang po ako napaisip doon sa salitang pagmamahal. Ako po kasi, ako yung ugali ko talaga na nagsasabi ng I love you. Kasi po yun, ay totoo po yung sabi ni Sister Feli. Pag feel mo ang tao, love mo, masasabihan mo, totoo po yun. Hindi mo naman po sasabihin ng love you yung tao kung alam mong may something na inanakit ka sa kanya. Kaya it depends upon the situation po. Ako po talaga kasi, hindi po ako namimili. Pero pag ang tao, something na may dinaramdam siya sa'yo, mas i-vice versa mo po, i-reverse mo po yun.
Gano'n po ako, eh, at saka yung talakayan po kasi nagkausap ko po yung employer ko ngayon kaya hindi po ako kanina ko pa po sana gustong mag-share. Sa pananalangin po, yun po ang tinalakay din ni Brother Ike, how to pray, kung paano nagdasal ang ating Panginoon Diyos at ang tao kung paano nagdadasal. Ako naman po, siyempre po para mapabilis yung mga prayers po natin, una po sa lahat, sometimes yung mother po niya, si Mama Mary, makakatulong po yon. Kasi ang ating Panginoon Diyos, pag nagdasal po siya, totoo po yon, direkto is Father. Pero po tayo, para po makarating yung mga prayers natin, kailangan po natin yung umingi ng tulong. Tulad po ng sa pinakamamaan niyang ina, si Mama Mary, and then yung mga saints na kung sino po yung mga saints na ating palaging tinatawagan. Ang every saints po, may kahulugan sila. Mother of Perpetual Help, Padre Pio, Saint Francis de Assisi, San Antonio de Padua, may meaning po yung mga ano po nila, mga pagka-saints nila. Katulad din po ng Litany of Mama Mary. Yung pong yung pong ginawa po namin nung Flores de Maria. Yung from the first up to the end of the Litany of the Mama Mary, may kahulugan din po yung mga salitang yon. Kaya po sa buhay po natin, totoo po yun, yung dapat po lumalawak yung kahalaman natin sa pagiging isa nating Katoliko, bilang isang Katoliko. Ito pong ginagawa natin dito, naniniwala rin po ako, wala po tayo dito kung wala po tayong pagmamahal. Even though, sometimes may mga something na hindi mo, yung may something na alinlangan, doubt. Pero sa dahilan po yung Panginoon Diyos, pinakauna po, kumikilos ang Holy Spirit, lahat po yun ay nawawala. Tulad ko po, ako po talaga, ang sarili ko po, lahat ay sinusurrender ko sa Panginoon Diyos. Kaya alam ko po, ang ating Panginoon Diyos, palagi ko po siyang kasama. Tulad po ng mga nangyayari sa buhay ko, marami pong parang mga miracle, ang mga evento, hindi ko nakikita yung Panginoon Diyos na nagmimilagro para sa akin with my family. Pero damang-dama ko po yung pagmamahal niya. Kaya yung salitang pagmamahal, pag sinabi ko sa isang tao, from the bottom of my heart po yun. Wala pong anong pagkukunwari. Pero it depends upon the person na sinasabihan ko po nun. Totoo po yun. Hindi mo pwedeng sabihan yung tao mahal mo na may something ano ka sa kanya. Halimbawa po, may ginawa siyang hindi maganda sa'yo, pero maganda rin po kung minsan masabihan mo siya ng ganun eh. Bakit po? Ang kikilos sa kanya, prima de tuto ang Holy Spirit, and then po, tuloy-tuloy na po yun, na magre-reforma po siya. Kung ano po yung tingin niya sa'yo, mababaliktad po yun. Yun po ang alam ko sa sarili ko. Kung paano ko po ginagamit yung salitang pagmamahal, and then po yung gospel ngayon, even though ang mga about po kay Abraham, and then po about the priest in serving our church, ang mga pari po kuminsan, marami din po silang something na hindi natin maintindihan, mga ugali, pero sa dahilan po, in this world, walang perfecto. Walang perfecta. Kaya lahat po dapat ay palagi natin unawain po ang mga nangyayari sa kapaligiran natin. Lalo na po, yung pagsunod natin sa Kanya, palagi po natin isipin yun, makinig sa mabuting balita at hindi lang pakikinig, isagawa. Yun lamang po. Salamat po. God bless us all po. Maraming pong salamat, Sister Eloisa, sa napakagandang pagninilay nyo na ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng sariling kaginhawahan. Tulad ni Jesus, sinabi niya oo sa Ama kahit masakit. Sa ganitong pagmamahal, tayo tinatawag. Amen. Okay po mga kapatid, meron pa po.
Pero ito, ano, 15. Oh, Meron pa? Meron 14. Padulog, panikit. Pero, kung pagpabungad, dun pa. Bago pa yung straight natin, bago pa yung sa Okay po mga kapatid. malapit na Marami pong salamat sa ating lahat. Sa 15. At tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pagtatapos ng ating gawain. yung kay mga Kaya God bless us po at ingat-ingat po palagi. malapit na sa To God be the glory. punta na ng Macdo, Sister Christine, Port, Panuport, o. Paano kayo naging Ilocana yun? Yung sumakay kami Sa na ano, Macdo? natid kami dun eh. Doon bababa ako. Doon sa kabila pa. Doon. Ano mo, nakakatuwa yung panulong ano. Daddy, ako. In the garden, Nang ano doon, ang dami. you knelt alone. Ibang lang. The weight of sin, a heavy stone. You prayed, Father, let this cup pass by. Yet not my will,